First work, Manila COD for 13 years. Sino nakarating sa COD? Oy! Yung sa Cubao, no? Yung sa Cubao, yung merong animated display kapag ka-Christmas season. Diba? Oh, yung merong gumagalaw na, estatwa. Isa ako doon sa estatwa doon. Sa Palo Sebo. Hindi, biro lang. Then, graduated at Polytechnic University of the Philippines, the major of Bachelor of Business Management, and transferred to government agency via Bureau Internal Revenue, Revenue Region number 7, Quezon City, Revenue District Office number 45, Marikina City. Then I finished my my master degree of Public Administration at Greenville College. And then I promote as Chief Admin of BIR Marikina. So, government. So, napaka-toxic ng trabaho talaga. Sino mga government? Wala. Toxic. Toxic talaga dahil kasi maraming seminars, kagaya namin, meron kaming mga tax campaign, symposium, planning session, meetings, yan lahat. And then after that, meron kang mga nakabang na papel sa mesa mo para pirmahan at saka reviewin. So, yun ang trabaho ng government. So, nag-decide na mag-retire ang lolo dahil sa sobrang toxic ng trabaho. 60 years nag-retire na ako. Nagbalak na ako mag-retire. It's because, yung advice sa akin to ng aking cardiologist. Sabi niya sa akin, mamimili ka lang sa dalawa, health or wealth. Pagka dito ka pa, sa stress na trabaho mo, sige, wealth. Pero, kung i-stop ka na, may possibility, health. So, I decided na mag-retire ako. Kahit masakit sa kalooban ko, kahit hindi ako prepare. Dahil kasi, yung sinasabi kanina sa OPP, totoo yan. The leading causes of death is the cardiovascular disease. Which is true. Dahil kasi my father died at the age of 58, ang sakit niya ay sakit sa puso. Pero masakit kasi bago mamatay, nakoma. No? Then, followed by my brother, died at the age of 54. Namatay din siya. Nakoma rin. So, sabi ko, parang gusto kong putulin ang mga sumpa ng mga kalalakihan sa amin. Kaya ginawa ko, nung nakakaramdam na ako ng mga parang something na stress, parang puputok ang ulo, yun, yung parang puputok ang ulo, tapos ngayon, yung parang namamanhid ang mukha, lalo na pag nagagalit ka sa mga staff mo. Kasi ang trabaho ko doon, tawag dito. Tsaka alam mo naman, minsan, sa isang opisina, kung sino yung napapakinabangan, yun ang madalas na tinatawag. Yung mga, minsan yung mga, wala na yan eh. Diyan na lang muna kayo, sige. Kasi hindi under office. So, going back, nag-retire nga ako ng 60. At the age of 60, umalis na ako sa aking trabaho. And then, nung wala na ako doon, nag-decide ako na mag-bookkeeping. Kasi yun naman yung parang, alam ko, pag-bookkeeping, then meron ako mga kliyente. And then, one of my client ay may problema raw yung kaibigan niya. So, pinakilala niya sa akin. And this is Miss Virgie Muerto. Di Muerto. Yan, pinakilala niya sa akin na may problema sa resibo. So, natulungan ko naman. And then, madalas niyang sinasabi sa akin itong Riway. Sabi ko, Riway, ano ba yun? Sige lang, sabi ko gano'n. And then, binigyan niya ako ng ilang pang mga client. Nahiya naman ako dahil kasi, siyempre, puro yung siya na nagbibigay ng client sa akin. Then, nag-decide na akong umattend ng seminar. Last May 25, the greatest opportunity of the century at the Aberdeen Court. So,
Nung makita ko, ba't naka-din? Naka-din in black lahat. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, ano kaya mangyayari doon? And then, so, di ko lang, sige. Kasi nung araw naman kasi na nasa BIR ako, madalas akong MC, madalas akong lecturer, madalas akong speaker. I got the attention of one of the speaker, which is Ma'am Vivian, si Ma'am Vivian Tibunsay. Na-attract ako sa kanya dahil kasi yung parang may halong pagka-testimony rin yung kanyang sinasabi. And parang mas doon pala na parang naka 80% ng tumatak sa puso ko na parang maganda yata ito And then hindi lang si Ma'am, lahat ng speaker on that night is, well, good. And then two session pa nakaraan. And then from that 2 session, nag-decide na ako na Jumoin sa Riway. Yun. So, why Riway? Yun. Jumoin na ako, bumili na rin ako ng product. But before that, nangyari ang pag Riway ko, last year, nagkaroon ako ng binigyan ako ng malaking pagsubok ng Panginoon pagdating sa kalusugan. Talagang ang hirap. Kasi bigla na lang akong tulog ng tulog. Iba yung sakit ko, no? Parang Sleeping Beauty. Yung tulog ng tulog. Tulog ako talaga ng tulog. Parang tago sa tulog. And then, na-hospital ako ng 3 beses. Hindi ko alam na 2 beses na-hospital na ako, pangatlo na lang ang alam ko. Sa isip. Imagine that. And then, dumating pa sa time na sinabi ko raw sa asawa ko, sabi ko gano'n, yan mo na. Kasi lahat naman tayo pupunta dyan. Kung kukunin ako, hayaan mo na. Sabi niya sa akin, hindi, huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil nung lumabas ako ng pangatlong araw ng ospital, this is only March 2023. Pilay ako, payat na payat, nanginginig ang mga ganito ko, tapos, hindi ako makakain na umabot ng 5 buwan. Take note. Hindi ko alam kung gano'n, parang I hate food. And then, ang isa pang iniwan sa akin ay yung na-diagnose ako ng lumbar spiral stenosis. Yung nagkaroon ng slip disc. Parang nagkabali-bali. Kasi mahilig naman ako mag-gym nung araw. Gym. Siguro nung mawala na yung aking lakas, nagkabali-bali siya. Ayun. So, naiwan yun, no? So, ang hirap pa. Napakahirap na iniwanan sa akin. Pero sabi nga sa akin, sa kaibigan ko, Joe, wala kang sisisihin. Ang gagawin mo lang, magdasal ka na magdasal at magpagamot ka na magpagamot. Yun. Tinawag ko siya ng tinawag. Alas 4 madaling araw. Sindi ng kandila kung ano lahat ang ginawa ko. Tapos, meron binigay sa akin na yung pang doktor na nirefer sa akin, gusto kong operahan. Gusto kong operahan sa likod. 1.5 million pero di pa natatapos yun doon. Siguro magiging 2 million yan. Parang sa mga gagamitin mo ano pa. Mga gamot pa sa mga susunod na araw. Hindi, nagkaroon kami ng second opinion. Ang sabi, sige, therapy. Sige, therapy ng therapy. Hanggang punta sa ospital. Hanggang sa ginawa ko, nagsawa na ako punta sa ospital. Sa bahay ko na pinapunta yung therapy. So, ganon. Ang hirap, ando doon pa rin, parang may cross kang dala sa likod. Parang yung, siguro sa mga nanay dito, yung naglaba kayo ng ilang kilong damit. Ganon siya katindi. Tapos siguro sa hirap ng bibininom kong mga gamot ng 2 buwan, ang nangyari sa aking dugo ay parang parang dumumi. Dumumi yung dugo ko, parang nakakalbo ko, nalulugas ako dahil din daw sa gamot na iniinom. So in short, ayan na. Sabi ko, Lord, ang makaramihan sa mga nagsasabi sa akin ng mga kaibigan ko, huwag kang mag-alala kasi lahat ng nangyayari ay may dahilan.
maaaring meron ka pang misyon na dapat gawin bukod sa pamilya mo. Sige, hintay ko yung mission na yun. Hindi yun na nga, going back tayo nung kay makilala sa akin. Bumili na ako ng Riway. Ano na ano. Bumili na ako ng Portier. So, nakulak ko na rin. Social pala. Nakulak. Nakulak ako ng June. Na-obserbahan ko. Hindi na ako nag-ano. Nag-ano ko, in-embrace. Kasi sa umaga, talagang pinipilit ko yan. Ginagawa ko lahat ang magagawa ko na para na lumakat doon sa division namin. Pawisan ako ng pawisan. Hindi ko na ininom yung sinasabing pain reliever na yun, pain reliever na yun, 3 times a day daw. Pag ininom mo isang hindi ka magigising. Pagkagising mo, dapat iinom ka na. Tutulog ka na naman sa gabi. Kaya pala pain reliever, hindi mo na mararamdaman ang pain. Sabi ko, tinatong ko nga. Sabi ko, hindi na yan. Sige, ikot ako. Sabi ko ganyan, dumating na yan. Dumating yung portrait na yan. After 1 month, ayan. Hindi niyo ako makikita sa platform na to kung halimbawa ako ay hindi nakakatayo ng maayos. Yes! Kasi talagang pumayat ako ng payat. Kaya, sabi nga ng nanay ko, Jo, bakit ka namayat? Ano nangyari sa'yo? Kasi yung ate ko, huwag mo sasabihin nagkasakit ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, Nay, nagpapapayat po ako. Ganyan. Nagpapapayat? Eh, parang talaga-ate. Sabi ko ng nanay ko, sabi ko, ganyan, tigilan mo yung papapayat na yan. Sabi ko, no, yun na. Eto na. Uminom na naman uli ako. Sige, bili. Sabi ko gano'n. Uminom na naman ako 2 buwan. Pati yung misis ko, pinalalakla ko na rin. Yung misis ko may baston eh. Sabi ko nga sa kanila, kapag yung misis ko, hinampas sa akin yung baston niya, nakagalaw na rin siya. Pero okay naman si misis, magandang mahusay pa magmura. So, eto. Dahil sa dumi ng dugo, kapag kumakain ako ng mga malalansa, may tumutubong mga butlig-butlig. Yung races dito sa paa, buti na lang din sa paa, dito, ganyan. So, sinubukan ko noong July. Sabi ko, makatikim kaya ng mga ilang pirasong malalansa. Dati pagka nakatikim ako, 2 days, ayan, lumilitaw na yan. Pahit na po ano-ano, ganyan-ganyan. Wala. Promise, wala. Hindi ako tatayo sa ganito para umarte. Wala talaga siya. At ang pangatlo na binigay niya sa akin, yung mission. Ang mission na sinasabi nila na Share. meron ka pang gagawin dito sa mundong ito upang ipalaganap ang kahalagahan at importansya ng kalusugan. Yes! Yun ang binigay sa akin. Kaya pala my way. Meron akong kaibigan. He died in early age. Pero may sinabi sa akin, alam mo, Jo, ang pagtanda ay isang sumpa. Bakit? Wala na eh. Pangit ka na. 1, 2, mahina ka na. 3, wala na yan. 4, kung wala kang pera, tatsak-tatsak ka na lang. Pero ang Diyos, hindi naman natin masasabi sa Diyos, hindi naman natin maano ang saklaw ng Panginoon. Kasi yung Panginoon, siya nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Yes! So we have to find ways and means on how tayo magiging malakas, masigla, presentable, nakakapag-isip, at dahil lahat yan sa Portier. Maraming tao ang ginamit para ako tumayo ng dito. Marami. At yung mga yan, sinabi nila sa akin na pumunta ako dito sa Riway. Hindi lang ako nagpa-register sa Riway. Niyakap ko ang Riway. Kasi, naunawaan ko ang core values ng Riway. Family, financial, social, Spirit. angin, Spirit. right thinking, Yes.
niyakap ko ang Riway. Hindi ko lang siya basta inano, niyakap ko siya. Dahil kasama doon ang aking advokasya. Hindi ba? Meron akong iiwanan sa inyo. Meron akong iiwanan sa inyo. Ang iiwanan ko sa inyo ay ang mensahe sa Biblia, ng Exodus 23:25. Sambihin ninyo ako na Panginoong Diyos. Bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Sambahin niyo ko. Have faith! Have faith! Dapat meron kang ano. Paniniwala. Umiyak siya. So, ahead. Espiritu yan. Espiritu puso. May faith! May faith! Pagkatapos ng faith, magkaroon ka ng paniniwala. Yes. Bibigyan mo kayo ng masaganang pagkain. Ang porket. Tapos, pagagalingin ko kayo. Saan ko kisila ko ito? Kasama ko ang porket. Parang talaga Saan mo ba? nagusugan sa bawat isa sa inyo. Sana pumasok sa isip nyo ang kaalagaan, ang kalusugan. Ito po ang advokasya ko, Jojo Moreno.